Sabi ng mga matatanda sa amin, dating sementeryo raw ang eskwelahan namin. Kaya naman kahit saan ka magpunta, may maririnig kang kwentong kababalaghan mula sa mga estudyante at maging sa ilang guro. Tulad ng mga kalusko sa mga lumang silid-aralan, aninong gumagalaw sa likod ng bintana kahit walang tao, at ang pinaka nakakatakot, ang sabi nila, may batang umiiyak daw sa mga sulok ng pasilyo tuwing mag-aating gabi. Pero ako, hindi ako naniniwala. Para sa akin, likha lang ng imahinasyon ang lahat ng ito. Siguro dahil wala pa akong nararamdaman o nakikitang kakaiba sa loob ng eskwelahan. Isa akong practical na tao. Hanggang sa isang gabi, ang akala kong tahimik na oras ng pagtapos ng proyekto ay nauwi sa bangungot na hanggang ngayon. Hindi ko pa rin makalimutan. Mag-alas 6 na noong araw na yon. Deadline na kasi ng project namin kinabukasan, kaya naman nagpaiwan muna ako sa room namin para tapusin ang kailangan kong gawin. At nag-uwian na din ang lahat ng kaklase ko at ako na lang mag-isa sa classroom. Tahimik ang paligid. Halos maririnig mo na lang ang mahinang pag-ikot ng ventilador. Nag-uwian na din kasi halos lahat ng estudyante at mga guro nun. Sa labas ng bintana, unti-unti na ding dumidilim ang langit. Habang nagsusulat ako, napansin kong parang bumibigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko may kasama akong ibang tao sa kwarto. Medyo natatakot na din ako noon. Pero di ko na lang pinansin yon. At mas lalo ko na lang binilisan ang paggawa ko para makauwi na ako ng mas maaga. Ngunit bigla na lang akong may narinig na tunog ng isang upuang dahan-dahang hinihila. Napalingon ako sa likuran pero wala namang tao. Lahat ng mga upuan ay nakatabi pa rin ng maayos. Sinubukan kong bumalik sa ginagawa ko. Pero sa bawat sulat ko sa papel, pakiramdam ko, may mga matang nakatitig sa akin mula sa likod. Hindi ko mapigilan kaya tumingin ulit ako. Wala pa rin. Nang bumalik ako sa upuan ko, napansin kong unti-unting dumidilim ang classroom. Parang humihina ang liwanag ng fluorescent lamp. Sa labas ng classroom mula sa bintana, nakita kong parang may gumagalaw na anino sa gilid ng pasilyo. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ko nun. Pero inakala ko na may ibang estudyante pa bukod sa akin. Bakit ka nandito? Tanong ko, kahit nanininig na ang boses ko. Wala siyang sinasabi. Maya-maya, unti-unti siyang lumapit mula sa bintana. Habang papalapit siya, doon ko napansin isa siyang bata. Basa ang kanyang damit. At ang sahig na nilalakaran niya, basang-basa rin ng tubig at may halong putik. Pero ang nakakakilabot, wala akong naririnig na yabag kahit dahan-dahan siyang naglalakad. Dali-dali akong tumakbo papalabas ng classroom. Pero bago pa ako makarating sa pinto, biglang sumara ito ng malakas na parang may sumipa mula sa kabila. Napatras ako sa gulat. Habang sinusubukan kong buksan ang pinto, narinig ko ang tunog ng batang umiiyak mula sa sulok ng silid. Mas lalo akong natakot. Pilit kong iniikot ang doorknob. Pero hindi ko ito maigalaw. Nang lumingon ako pabalik, nakita ko papalapit na siya ng papalapit sa akin ng dahan-dahan. Nang malapit na siyang umabot, biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Manong janitor. Nahawak ang walis niya. Gulat na gulat ang mukha niya nang makita ko. At agad siyang nagtanong, "Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito mag-isa?" Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin masabi kung ano ang nakita ko. Dali-dali akong tumakbo palabas ng classroom. Dumaan sa madilim na pasilyo at tuluyang lumabas ng building. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa marating ko ang bahay. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na nagawang matulog. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay tatay. Sinabi rin niya na ang lugar na yon ay dating sementeryo at hindi raw lahat ng kaluluwa roon ay tahimik. Kahit hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ang nangyari sa akin o dulot lang yon ng pagod. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi na ako magpapaiwan mag-isa sa classroom. Lalo na kung ang eskwelahan mo ay may kwento na dating isa itong sementeryo.